Hello, hello Scorpio. Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang iyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading para sa sign ng Scorpio. Kunin niyo lang po kung ano yung nakarelate kayo, tapos niyo hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na buwan ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako meron at merong dahilan kung ba't tayo napadpad dito. Maaaring sa deck na ito o sa deck na yan or dun sa oracle deck na nasa dulo. Lalo na yung Oracle deck. Mas maganda kasi ito ay hindi kinakailangan ng certification sa tarot. So, pwedeng general advice siya na applicable sa lahat, very universal ang kanyang mensahe. Itong tarot kasi more on lang certified ka. Okay, energy ni Scorpio. Do you feel that a group is bullying you? Pwedeng oppression. Pwede din naman na parang ang gulo-gulo sa kasalukuyan, parang lahat na ng pinlano, hindi na nangyari. Um, Someone is going against the grain. Di ko alam kung magre-rebelde si Scorpio o meron tao sa paligid niya na hindi sumusunod sa nakasanayan, hindi sumusunod sa rules na ipinatupad sa bahay. O pwede din naman na yun nga, may grupo na I don't know, nag-o-oppress kay Scorpio, pumipigil sa mga sinasabi ni Scorpio. Pwede din na Scorpio feels oppressed, Scorpio feels like it's unfair. Oh, Queen of Wands. Ikaw to. Being in touch with your emotions. Pwede din naman na meron kang nararamdaman na parang hindi fair o kaya hindi sa mga tao sa paligid mo, you're very receptive sa mga nararamdaman ng mga tao sa paligid mo. Something is not going as planned. Pwedeng ganun. Pero maganda na upright na itong energy ng Queen of Cups dito. Kasi this is the energy of nurturing. Parang motherly siya. Very much in touch with your emotions. So since si Scorpio is a very emotional sign, you are very much tuning into your emotions. Pwedeng tuning into your intuition and allowing this emotional maturity to help you navigate yung mga uncertainties na pumapaligid sa iyo ngayon. Something is not certain. O pwede din naman na you feel unlucky, pero yung emotions mo ang siyang weapon mo, kumbaga, para manavigate ang mga sitwasyon na hindi sumasang-ayon sa iyo ngayon. Meron po pasaway. I don't think ikaw yung pasaway eh. Ikaw yung umiintindi doon sa pasaway. Parang magsasakripisyo ulit si Scorpio. O kaya naman ay iintindihin niya muli ang mga tao na sadyang pasaway. Pasaway sa mundo ni Scorpio. Kasi this is negotiating parang hindi na masaya. Emotional dissatisfaction. Akala mo yun na, pero parang hindi tumupad sa usapan. May ganun. Pwedeng yung iba sa inyo, ikakasal na dapat, pero hindi natuloy ang kasal kasi, I don't know, may nabuntis na iba. Very extreme yun o maaaring nakarelate lang isang tao doon. Pero meron sigurong Scorpio na nakararanas nun. Pwede din naman na namamayagpag ang career, hindi maganda ang career, pero merong magandang kahihinatnan sa love life. Pero no matter where you are, it seems that yung mga mabilis-bilis ng pangyayari ay hindi yun yung inaasahan ni Scorpio. Oh, lumabas ulit yung Hierophant, double Hierophant. Learning, tradition, merong gustong ituro sa iyo si universe sa ganap sa buhay mo ngayon.
Meron nangyayari sa buhay ni Scorpio na may gustong ituro si universe sa kanya. Tingnan mo yung owl, oh, wisdom, which is symbolic of wisdom, trying to teach you something. So, merong mga bagay na hindi nakasanayan na mangyayari or pupwersa ni universe na mangyari. Hindi ka handa dito, pero you are allowing your emotional intelligence to help you navigate the situation. Ewan ko, message of love. Meron siguro kung hindi kasal or hindi natuloy na kasal, merong message na padating sa'yo. Ewan ko, message of apology. Meron siguro in the most recent past, si Scorpio sumuko na, parang ayoko na, bahala na kayo dyan. Parang sawang-sawa na ako. Pero, meron pang ginawa si universe, yung tadhana. May ginawa pa yung tadhana na mapupwersa ka na intindihin pa. Lawakan pa ang pangunawa. Lawakan pa ang pasensya. Ewan ko kung anak mo to, yung pasaway. Mag-ama na pasaway, I don't know. May tao sa, may fire sign. Oops, sorry. Sorry sa audio na magulo. Pwedeng ito yung pasaway. Kung hindi pasaway, pwedeng demanding. So, parang in a way, pasaway na rin kasi hindi siya nakikinig. Hindi siya nakikinig. Gusto niyang gawin yung gusto niya. Sabi ko kanina baka anak mo. Pero lumabas yung King of Wands. So, pwedeng asawa mo din. O kaya partner mo. Pwede din tatay mo. Pwedeng father-in-law. Itong figure na lalaki na ito ay, o pwede din na same-sex partnership. So, babae to babae. Tapos siya yung masculine energy sa relationship niyo. Pwedeng ganun. Basta itong masculine energy na ito, pasaway siya in a sense na gusto niyang gawin kung ano yung tingin niya. So, my way or the highway. Ako masusunod or bahala ka sa buhay mo. Alam mo yun, hindi siya nakikinig. Siya yung utak ng lahat ng gulo. Utak ng, uh, siya yung mastermind ng kaguluhan sa buhay mo ngayon. Well, pwedeng hindi niya sinasadya, pero ikaw yung kumbaga, ikaw yung emotional side na nag-iintindi, nagpaparaya. Siya naman yung utak ng mga dapat ganito, mag-invest tayo sa ganyan. O kaya dapat bilhin natin yung ganito. Magsimula kaya tayo ng ganito, yung ganyan. Siya yun. Hindi ka, kung matagal mo nang gustong umalis sa poder niya o makipag-break sa kanya, hindi mo magawa-gawa kasi nagagawa niya ng paraan para mapabalik ka sa kanya. Hindi ko alam kung kung nagme-make he's making up for the mistakes that he has done. Smooth talker baga. Dinadaan kanya sa mga bulaklak na salita para mapatawad mo na siya o kaya para magbago na isip mo o kaya para bumalik ka na sa kanya. So parang pasaway siya talaga. May bilis na mga pangyayari eh. Ooh, suddenly, I like what I'm seeing. There is an energy of a King of Swords. Libra, Gemini, Aquarius. I mean, you want to be around with this person, yung kaninang pasaway na sinasabi ko. Fire sign siya eh, Aries, Leo, Sagittarius. You could be partnered with a fire sign. Yung fire sign na yan, pasaway siya in a sense na sanay ka na sa kanya eh. Pasaway siya, ng dami niyang gustong mangyari. Tapos, minsan demanding siya, dapat sundin mo siya. Siya ang masusunod. Pero there's some charm in him or her na talagang attracted ka doon sa energy of him, of that charm, creativity, drawn na drawn ka doon. So parang konting kibot lang na salita niya, parang napapaano ka na agad. Nabubudol, napapa-yes ka na agad. There's something about the way he talks na napapa-oo ka na lang.
So, sabihin na nating nabudol ka, pero mahal mo yung tao. Hindi, mas kung dudukutin natin yung nararamdaman ng puso mo talaga, hindi ka ganun ka happy na sa mga pinaggagawa niya sa'yo. Yun na nga yung overarching energy is oppression. Hindi na, hindi na masaya. Ngayon, di ba sinabi ko kanina may padating na mensahe mabilis sa mga pangyayari, pwedeng merong gusto mag-sorry sa'yo. Di ko alam kung nakipaghiwalay ka na dito at magsasorry siya sa'yo, makikipagbalikan, pero pwede din naman na message from an old person in your life. Old friend, pwedeng ganon yung sinasabi ko na Libra, Gemini, Aquarius. Not necessarily those signs, huwag kayo ma-stuck dun sa signs na yun, pero ang trait niya is very smart, intelligent, voice of reason. Pwedeng kaibigan mo to actually. He's your voice of reason. Pwedeng tatay mo, pero I don't feel na tatay siya. I don't know kung anong intention niya, like kung gusto ba niyang manligaw or kung gusto niyang makipagkaibigan lang. Pero definitely the message will be coming from this person. I feel na hindi man siya in your radar, like matagal mo nang nakakausap or friend na lagi mo nakakausap. I feel na kilala mo na siya, pero not close friend. Parang na-meet mo na somewhere or kaklase mo dati or um, na-meet mo, acquaintance, ganyan. Nagkasama na kayo sa isang inuman, ganyan. Suddenly, this person will come into your life para magpaparamdam. Hindi ko pa sure kung ano intention niya, pero para lumabas siya sa isang reading kung saan hindi ka na masaya sa taong ito, pwedeng siya magiging, kumbaga, hope mo. Hope ba? Para ma-distract ka from this person. Kasi there's some, codependence or toxic energy between you and this pasaway person. And siya yung talagang parang gumugulo yung mga plano mo dahil sa kanya. Hindi ko alam kung plano in life o yung mga malilit lang na plano like pumunta sa graduation ng ganito o kaya meet up with friends, biglang mag-flake siya, magbago siya ng isip. Tapos mapuput into words niya kung bakit hindi siya parang nagbago yung isip niya. Na oo nga parang mabubudol ka lang. Yung iba naman sa inyo, pwede kasi na you are undergoing a legal separation with this person. Hinihintay mo yun bago ka finally bago ka magpakasal. I don't know what this tradition is. Parehas yan, no? Doble-doble. Yan din yung core energy mo. Hindi ko alam kung meron iba sa inyo may gagawin na life-altering decision. Hindi ko alam kung magsasampa ng kaso. Hindi ko nakita kung yung justice dito. Pwede din naman na mag-aaral. Ganyan. Hindi pa siya sa ngayon na magawan mo ng paraan. You can't take action kasi meron ka pang hinihintay. Meron pang mga bagay na hindi mo basta-basta pwedeng aksyonan kasi meron pang blockers, kumbaga, meron pang papeles o kaya meron pang kailangang kausapin. At bago ka makarating doon, mukhang meron nga munang magdi-distract sa'yo o kaya merong may magdi-distract sa'yo sa mga pinagdadaanan mo sa ngayon. Merong magme-message. Hindi ko alam kung abogado na mag-o-offer ng free services o kaibigan nga na hindi ko alam yung intention. Pwede kasing romantic. Tapos siya yung magpaparealize sa'yo na you've been unhappy all along and you are in this connection na hindi naman healthy para sa'yo. Puro temptation, low energy, negative energy ang binibigay sa'yo. Sa ngayon, you're very much in your power, feeling, emotions, na-absorb mo emotions, emotional mastery, and aware ka na while may mga tao na pasaway around you,
very stable. Magandang sign ito na stable lang iyong emotions and you are ready to parang EQ-EQ muna. Antay-antay lang when the timing is right. Babasahin ko sa'yo yung parang ito din yung nakuha ni Sagittarius. Hindi ko alam kung Sagittarius ang ano mo, Scorpio. Pwedeng, kung gusto mo panoorin mo yung Sagittarius kasi parang may lumalabas sa Sagittarius sa reading mo. So, kung lalo na kung partner mo ay Sagittarius, you might want to check the Sagittarius reading. Parang ito din yata yung ano niya eh. Nakuha niya na card. Cultivate story. Choose the story you tell yourself. If you tell yourself na kawawa naman ako, hindi ako masaya, parang that's the narrative na you will live. Pero kung sabihin mo sa sarili mo, I'm capable and I'm deserving to be loved and to be, treated like a queen, then that's the narrative that you will live. Yun yung maa-attract mo. Basahin ko yung full guide description. Oops, parang gumalaw. Sorry. Para kayo mismo, may sariling interpretation. Cultivate story. You are made of moonlight and stories. The night and its wildling creatures know this. When you need a change in your narrative, seek their counsel. Some stories lift you up, encouraging your potential and inherent magic. Other stories limit, diminish, or destroy your worth. You are being asked right now to consider which stories you are listening to and which ones you are telling. Telling yourself a story of empowerment will bring a surge of energy. Notice how your shoulders relax, your breath deepens, and your heart warms. Telling yourself a story of scarcity or disempowerment leaves you tight, small, and cramped. While we are very selective about the books we read and the stories we watch on film, we are far less selective about the stories we tell ourselves. Now is the time to question the narratives you're allowing into the ear of your spirit. Choose the helpful ones. Yun na nga yung sinabi ko kanina. I'm gonna leave it at that, Scorpio. Salamat sa pagbisita. Ako po si A, and sana makita kita ulit next time. Like, share, and subscribe lamang po. And see you soon. Bye!